In this reading, we will going to have a general reading and message you need to hear for April, okay? So let's read the energy first. Wow, puro pentacles. Endings. Wow, napakaganda. Okay, so I hear na when it comes to money, nandiyan may bagong padating. There's a potential for abundance, maybe business, and ayun, napaka ano ng energy, hyper. I also hear na you possess some money blessings coming your way. You possess that, darating siya. Kasi lumito din dito yung ating Four of Pentacles. And also, itong pagdating na to, tingnan niyo yung offer. Andyan, paparating yung offer, pero kumbaga may kailangan kang i-let go. You have to, sabihin natin, andito kasi endings din for numerology number 9. You have to end something, and I also hear and feel some hope for you this coming April. May malaking potential talaga na darating itong, sabihin natin, new job, new business, money investment. It is also the right time for that. Basta kailangan daw, you have to stay in control when it comes to your money. Napaka-radiant ng energy. Stay positive on that energy. Kung iniisip mo, kung meron kang gustong i-create, yes. Kumbaga, nandyan, good luck sa'yo, naka-akibat ang good luck sa'yo. The energy are also, sabihin natin, hindi mo ina-expect na na meron palang darating, na ganito kabilis yung, sabihin natin, for example, sa business returns. I also hear that. Dito, if ever na ikaw ay hopeless right now, or sabihin natin wala kang ibang source ng income right now, if you feel sad about your finances, I also hear some hope. Paparating talaga yan. Ito yung magsisilbing hope mo ngayong month. And also, sabihin na natin yung kicker mo for a financial stability and security. Ito, pag ito kasi lumitaw, talagang sure na iyan ay pera. Oh, let's pull another card for this. So, nandiyan ang action, paparating na talaga siya. Financial freedom, I also hear financial freedom. Diba? King of Pentacles. But puro Pentacles talaga. Claim it. Napakaganda ng energy. Puro Pentacles. King of Pentacles. If businessman, a wealthy businessman, yan ang irradiate mo ngayong month. Puro siya about business. Diba? You have to, sabihin din natin, i-project mo yung maturity when it comes to business. Halimbawa, nagmamanifest ka ng business, dapat nandun din yung control. Nandun din yung budgeting. Sabihin natin na sa pag-i-invest, wag mong i-apply yung hoarding na tinatawag. Parang one at the time sa pag-i-invest. Pag halimbawa ikaw ay nag-invest ng ganong kaunti, nagkaroon ng return, yun ang paano mo, one at the time. Wag ka masyadong ano yung tawag dito? Yung mabilis din, ano tawag doon, rushing, wag ganon. Wag masyadong padalos-dalos. Ayun, yung word. Pagdating dito, darating siya, pero iwasan yung paging padalos-dalos, i-apply to. Kasi itong matured na to, matured meal, napaka-chill ng energy ng King of Pentacles natin. Very secured. Tingnan nyo, ito, nandito yung hastiness, ang bilis. And ito yung warning sa iyo yung budgeting and yun nga, padalos-dalos ng desisyon when it comes to money. Ito yung iwasan mo. Look at this card. Ito kasi napaka-chill ng energy nito. Dahil andito yung sabihin natin, surely, slowly but surely. Okay? So, make it sure na kung ano man yung may strategy mo sa business, make it sure na pinagdesisyonan mo yan. Pinag-isipan mong mabuti. Hindi siya basta risk taker na parang ura-urada, na parang ang bilis ng energy. Kunyari may nag-offer ng some investment, sagot agad. Hindi. Ito napaka nito, very strategic yung
King of Pentacles natin, very secured when it comes to their movements. Pinag-iisipan ang mga bagay-bagay. Okay, and again ha, meron kang warning dito, yung budgeting, yung pagiging padalos-dalos sa paggastos ng pera. Make it sure na may kabuluhan yung pag-i-investan mo. And bago mo invest ng todo, dapat nagkaroon ka muna ng return or return of investments. Okay? Tingnan natin. Let's see another confirmation for this. Tarot card ba tayo? Ano pa yung mga sabihin natin pwede naging involved dito sa blessing na to. So ito nga, tingnan mo yung sun card, yung success, napakaganda, kaya very favorable yung card na to when it comes to business. Kasi nandito ang ating overall, nandito yung advice andito yung business, andito yung success, andito yung luck, andito yung security, andito din yung advice, di ba? Kumbaga, yung advice para sa'yo talaga, kailangan is, ayan, I also hear sure financial stability. New financial opportunities. Pero, yun nga, nag-double card ka when it comes to financial stability. Make it sure na hindi ka padalos-dalos, hindi ka basta sunggab ng sunggab. Okay. So, ground yourself. Yung sa mga ideas mo, baka nagkakagulo ka na sa dami ng ideas na gusto mong pasukin. Make it sure, be strategic. Magkaroon ka ng, sabihin natin, foresighting. Cooperation cycle. Okay, napakaganda. So, dito, you also, sabihin natin, may paparating na pwede mong maging kapartner dito sa business na to. Na, let's see kung ano yung energy. Ka-partner to. Kumbaga, makapagbibigay sa'yo ng success, makakatulong. Pwede din ito din yun. Niraradiate ng King of Pentacles natin. Oh! Ito nga, paparating talaga sa'yo. Paparating offering ito. Paparating talaga sa'yo. Malinaw na malinaw kasing linaw ng araw. Pero, nandito yung warning. Nandito yung burden card. Lumitaw siya dito sa gitnang energy natin. Di ba kanino ko pa tinuturo to? Ito yung advice, okay? So, ihanda ang sarili ha. Kailangan hindi pa dalos-dalos ang paggastos sa pera. Kasi nandito na yung burden na lumitaw. So, yung news na yan, sabihin natin, darating siya. Pero kailangan pag-isipan mong mabuti. Pag-isipan mo munang mabuti, mag-self-reflect ka muna bago mo i-grab. May darating, pero ito yung kailangan mong gawin. Pag-isipan mo muna bago mo i-grab. Kasi lumitaw yung card na to. Overall talaga favorable siya, pero lumitaw to dito sa gitnang energy na to. Ito talaga advice na kailangan mong marinig para in case na talagang magsabihin natin yung padalos-dalos ng desisyon or masyado kang nasilaw, nahikayat sa investment, pag-isipan mo munang mabuti. Okay. Diba sabi ko kanina, meron kang makakatulong na partnership, and sabihin natin, ayan, may darating din, isa din sa mga negosyo mo, isa din sa mga blessings sa'yo is your partners. Pero isa ding advice doon, piliin mo yung partners na sabihin natin, magiging kasosyo mo sa business. Piliin mo yung target market din, na you also hear that, yung target market mo, yung target community mo. I-determine mo mabuti yung sabihin natin, yung community na applicable or sabihin natin sa business mo, yung makikinabang sa business mo. I-determine mo yung mabuti, pag-isipan mo mabuti. And I also feel this is yung mga tao makakatulong sa'yo para hindi man yan kamag-anak, hindi man yan kaibigan, pero you are also blessed with people na makakatulong sa pag-grow ng iyong business katulad ng garden na to. Paparating na talaga siya. Okay, paparating to. Pero ang challenge sa'yo, kailangan ay hindi ka padalos-dalos, mag-budget ka. Siguro kailangan i-sacrifice mo din yung mga bagay na sabihin natin unwanted. Wow, napakaganda. Transformation. You are experiencing enormous change right now, which brings great blessings. Napakaganda.
Okay, transformation, paparating, blooming. Ang daming butterfly. You are very much guided. Napakaganda oh, puro butterfly. Puro butterfly. Tingnan nyo, apakakulay oh. Paparating na talaga to, napakalapit, sobrang bilis ng ano, i-claim mo yan lagi. Okay, so, message from your angels. You are experiencing ngayon, baka nararamdaman mo na siya, pero great blessings ngayong month ang inquiry natin, di ba? Fulfillment, di ba? I also hear na if wala kang love life, may darating din na love. Sabihin, kasi eto dumating yung ring dito kanina usually offer yan, proposal, pero nandito din yung fulfillment. Okay, pwedeng fulfillment ng promises kung merong nag-promise sa'yo, or sa business naman kung meron kang pinautang, magbabayad na siya. Okay, so you have to craft eto, kumbaga kung ano yung business na makakapagpalabas ng talent mo, kung ano yung business, yung linyahan mo talaga. Okay? So, kasi doon guided ka talaga once na porte mo yung papasukin mong negosyo. Okay, so, dito, kumbaga, yung business mo is may kinalaman sa the way you master something. Okay? Kung paano mo i-master and kung paano yung application ng iyong creation. Ano siya dito. So, let's pull another card. It's a yes. Kung meron ka mang tanong right now, it's a yes. Okay? Yun ang sagot ng inyong angels and guides. Pero ito nga, kumbaga, kung nagdadalawang isip ka, dapat pagplanuhan mabuti with the King of Pentacles. Pagplanuhan itong mabuti. Look for a sign. Okay? Makinig kang mabuti sa yung angels and guides. Kung nagdadalawang isip ka, kung maraming business investments na lumalapit sa'yo, look for a sign. Ayan, di ba stability? Your luck is in this, kumbaga, in this reading. Eto na talaga yung iniintay mong good luck. Okay? So much profit to you. So, napakaganda ng card na to. And sabi ko nga sa inyo kanina yung stability, security, pang tatlong card na to, confirmation for security and stability, financial security and financial stability. Much profit to you. This house is bring you luck, more and more luck. Anong sabi natin kanina, di ba? With the sun card, good luck, stability. So much, napaka-aligned ng readings na to. Kung talaga ikaw ay nagtatanong about your business, kung magiging successful ba, about financial stability, sobrang align. And yung advices, make it sure ha, susundin mo yung advice ng cards. Kasi simple lang naman yung advice niya dito, huwag kang padalos-dalos. I-apply mo yung budgeting sa yung pera. Kumbaga, bago ka mag-invest to something, make it sure pinag-isipan mo yung mabuti at wag yung biglang sunggab. Okay? What do you need to do right now? Habang iniintay blessings na to. Okay, habang iniintay yung blessings na to, restore your perfect light. Okay, wag mawawala ng pag-asa, have courage, and stay optimistic. Stay optimistic. Okay? Stretch the limits of your imagination. So, maraming pumapasok sa isipan mo na gusto mong i-create. So, ito lang isang sign din na gustong sabihin sa spirits is yung kung ano yung na-master mo. Okay? Kung saan ka may abilidad. Marahil yung abilidad na yan, hindi lahat meron. Okay? Gamitin mo kung ano yung porte mo. Strengthen your foundation na naman with this card, with this crystal. Strengthen your foundation. So, yan, kumbaga, sabihin natin, ano yung motto natin kanina? Slowly but surely. Okay? So, and that's all for this reading. I hope you really resonated. Thank you so much and see you in my next one.